Pupuntahan mo ba siya? Tanong ni Brenda habang magkasama sila sa pantry, ang lugar kung saan winasak ni Lika ang mga bulaklak kahapon. Umiling si Lika. Hindi ko alam, Brenda. Gulong-gulo ako. Alam mo, kung ako sa'yo, alamin mo, sabi ni Brenda, ang boses ay parang isang matalinong nakatatandang kapatid. Para matapos na. Para malaman mo na ang totoo. Malay mo, baka dadalhin ka niya sa isang pawn shop para isang laang isang bagay na pamana daw sa kanya para lang may maipahiram sa'yo. O kaya naman, ipapakilala ka sa isa pang biktima para kumbinsihin kang mag-invest. Ang bawat salita ni Brenda ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Lika, ngunit mayroon ding lohika. Kailangan niyang malaman ang katotohanan gaano man ito kasakit. Huwag kang mag-alala, Bes. Sasamahan kita, alok ni Brenda. Hindi kita hahayaang mag-isa. Paano? Simple lang. Sabihin mo sa kanya na magkita kayo sa isang lugar na pampubliko. Tapos, susundan natin siya mula sa malayo para makita kung ano talaga ang gagawin niya bago kanya kitain. Gagamitin natin ang kotse ko para hindi niya mahalata. Nag-aalangan si Lika, ngunit ang pagnanais na malaman ang totoo ay mas nanaig. Pumayag siya. Tinext niya si Mon, sige. Sa coffee shop sa tapat ng ospital. 4 yesi. Nakatanggap siya ng mabilis na sagot. Hindi doon. May ipapakita nga ako sa'yo. Sunduin kita. Huwag. Sabihin mo na lang kung saan. Pupunta ako mag-isa. Mas matapang ang dating ng text niya kaysa sa nararamdaman niya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang reply ni Mon. Isang address. Isang address sa puso ng Makati. Walang pangalan ng gusali, tanging street name at building number. Ayan na, sabi ni Brenda nang makita ang address. Nagsisimula na siya. Tiyak na isang maliit na opisina ng kung anong investment scam yan. Handa ka na ba, Bes? 3:00 ng hapon, lulan ng kotse ni Brenda, palihim nilang sinundan ang lumang sedan ni Mon. Si Lika ang nasa passenger seat, ang puso ay kumakabog na parang tambol. Si Brenda ang nagmamaneho, ang mukha ay seryoso, ngunit sa loob-loob niya, isang ngiti ng tagumpay ang nabubuo. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Pumasok ang sasakyan ni Mon sa Makati. Lumiko ito sa Ayala Avenue, ang sentro ng komersyo at kapangyarihan sa Pilipinas. Huminto ito sa tapat ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Moderno, makintab at sumisigaw ng yaman. Dito, nagtatakang tanong ni Lika. Ang gusali ay mukhang headquarters ng isang malaking korporasyon, hindi pugad ng mga scammer. Baka may kausap lang siya sa lobby, hula ni Brenda, kahit siya man ay nagsisimula ng kabahan. Pumarada tayo doon sa malayo at magmasid. Nakita nilang bumaba si Mon sa kanyang kotse. Ngunit imbes na pumasok sa lobby na parang isang ordinaryong bisita, dumiretso ito sa isang pribadong entrance sa gilid, kung saan isang guard ang sumaludo sa kanya at mabilis na nagbukas ng pinto. Anong, hindi makapaniwalang bulong ni Lika. Halika, baba tayo. Magtanong tayo, desididong sabi ni Brenda. Naglakad sila patungo sa main lobby ng gusali. Sa itaas ng malaking pinto, nakaukit sa ginto ang mga salitang hindi napansin ni Lika kanina. Villa Logistics, Vanth. SCAA, ang mga letra sa panyo. Ramon de Villa. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lika. Hindi. Impossible. Lumapit sila sa reception desk, kung saan isang babaeng nakauniporme ang umiti sa kanila. Good afternoon, ma'am. How may I help you? Si Brenda ang nagsalita. Hi, miss. Tatanong ko lang sana kung empleyado ninyo dito si Mon. Tumingin ang receptionist sa kanila na parang nagtatanong sila ng isang kabaliwan. Mon. Ma'am, wala po kaming empleyadong Mon ang pangalan. Isang driver, dagdag ni Lika, ang boses ay nanginginig. Medyo matangkad, maputig. Wala po talaga, ma'am, magalang ngunit madiing sagot ng babae. Wala po kaming empleyadong driver na may ganyang pangalan. Pakiramdam ni Lika ay guguho ang kanyang mundo. Tama si Brenda. Isa itong malaking kasinungalingan. Pero bakit dito? Anong ginagawa niya dito? Nang akmang tatalikod na sila para umalis, biglang bumukas ang pinto ng isang pribadong elevator na direkta sa lobby.
Mula roon, lumabas si Mon. Ngunit hindi ito ang Mon na kilala niya. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark blue suit na bumagay ng husto sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay maayos na nakasudlay. At ang ekspresyon nito ay seryoso, puno ng otoridad. Kasunod niya ay isang grupo ng mga lalaking nasa edad na, lahat ay nakasuit and tea din. Nakatayo lang sina Lika at Brenda sa isang sulok, hindi makagalaw na parang mga multo. Hindi sila napansin ni Mon. We need to liquidate those assets Friday. Narinig nilang utos ni Mon sa isa sa mga kasama niya. Ang boses ay ang parehong boses na narinig ni Lika sa telepono. Ang boses ni Ramon. Yes, sir, sagot ng lalaki. Habang naglalakad sila palabas, ang mga security guard na nadadaanan nila ay tumatango ng may paggalang. At bago sila tuluyang makalabas, lumingon ang isa sa mga kasama niya. Good afternoon, De Villa. See you at the board meeting tomorrow. Napatakip si Lika sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Si Brenda naman ay napanganga, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang perpektong plano ay sumabog sa harap niya. Ang lalaking akala niya ay isang hamak na driver na madaling paikutin ay hindi lang pala mayaman. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Siya ang kaaway. Si Ramon de Villa, ay tumayo sa labas ng pinto, naghihintay. Tumingin ito sa relos, pagkatapos ay sa direksyon kung saan sila nanggaling, na parang naghihintay kay Lika na dumating para sa kanilang usapan. Nakatayo lang si Lika roon, sa gitna ng lobby ng isang imperyong hindi niya alam na pag-aari pala ng lalaking minamahal niya, pakiramdam niya ay siya ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Hindi dahil sa niloko siya nito, kundi dahil sa sarili niyang kahangalan na paniwalaan ang mga kasinungalingan ng iba kaysa sa sarili niyang puso. Ang biyahe pabalik mula sa Makati ay napuno ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Brenda ang nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na tila doon humuhugot ng lakas. Ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa mga sasakyan sa EDSA, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang lalaking target niya, ang lalaking gusto niyang sirain sa pamamagitan ni Lika, ay isang De Villa. Ang anak ng taong sumira sa kanilang pamilya. Ang kabalintunaan ay parang isang mapait na sampal. Sa kabilang banda, si Lika ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang mga gusali, mga tao, at mga ilaw ay isang malabong tanawin lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Mon, hindi ni Ramon, na nakatayo sa lobby, napapaligiran ng kapangyarihan at yaman. De Villa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang ulo. Hindi siya isang hamak na driver. Isa siyang corporate royalty. At niloko siya nito. Ang paunang pagkabigla ni Lika ay dahan-dahang napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon, ang pakiramdam ng lubos na pagkakatraidor. Hindi na ito tungkol sa pera o sa social status. Ito ay tungkol sa tiwala. Pinaniwala siya nito na isa itong simpleng tao, pinayagan siyang buksan ang kanyang puso sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Para saan? Para pagtawanan siya. Para paglaruan ang kanyang nararamdaman? Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya kay Mark, dahil kay Mon, naramdaman niyang totoo ang lahat. Bes, anong gagawin mo? Basag ni Brenda sa katahimikan, ang boses ay maingat. Hindi ko alam, sagot ni Lika, ang boses ay walang buhay. Iiwasan ko na lang siguro siya. Nakita ni Brenda ang kanyang pagkakataon. Ang pagkatalo ay maaari pa niyang gawing isang sandata. Kailangan lang niyang iikot ang kwento. Kailangan niyang gamitin ang sakit na nararamdaman ni Lika para sa kanyang huling pag-atake. Lika, makinig ka sa akin, sabi ni Brenda, ang tono ay puno ng madramang pag-aalala. Ipinarkada niya ang kotse sa isang tabi. Huwag kang magpadala sa emosyon. Isipin mong mabuti. Bakit gagawin ng isang Ramon de Villa ang lahat ng ito? Bakit siya magpapanggap na driver? Hindi sumagot si Lika. Dahil may kailangan siya, patuloy ni Brenda, sinasagot ang sarili niyang tanong. Ang mga taong tulad nila, hindi sila kumikilos ng walang dahilan. May motibo palagi. Baka may kailangan siyang malaman sa loob ng ospital. Isang pasyente. Isang empleyado. At ginamit kanya para makalapit. Ang mga salita ni Brenda ay lohikal. Masakit pero lohikal.
At tumagos ito sa puso ni Lika na gulong-gulo na. Nang makauwi si Lika sa kanyang apartment, ang tanging gusto niya ay matulog at kalimutan ang lahat. Sinubukan niyang tawagan si Ramon, ngunit hindi ito sumasagot. Malamang ay abala na ito sa kanyang totoong mundo. Sa mundo ng mga board meeting at mga business deal. Lalo lang sumidhi ang sakit sa kanyang puso. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pinto. Si Brenda. May dala itong pagkain at isang mukhang puno ng pag-aalala. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, kaya pinuntahan na kita, sabi nito. Wala ako sa mood makipag-usap, Brenda, matamlay na sabi ni Lika. Kailangan mong makita to, giit ni Brenda, hindi pinansin ang sinabi ni Lika. Inilabas nito ang kanyang laptop. Bes, may kaibigan ang pinsan ko na nagtatrabaho sa isang IT firm na minsan ay may project sa Devilla Logistics. Nagbaka sakali akong magtanong. At may nakuha siya para sa atin. Binuksan ni Brenda ang laptop. Sa screen, mayroong isang kopya ng isang email. Ang nagpadala, si Devilla. Ang pinadalhan, isang attorney. Salvador. Ang paksa, personal matter, des, AC. Nanginginig na binasa ni Lika ang email. Attorney. Salvador. Please prepare the necessary non-disclosure agreements and a settlement package. The subject, a Sandoval, nurse at Jude's, has served her purpose. Our internal investigation in the hospital is almost complete, and her cooperation, albeit unwitting, was instrumental. We need to end this association cleanly and quietly. Make sure the settlement is generous enough to ensure her silence. Regards. Ramon de Villadi. Bawat salita ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Lika. Subject. Served her purpose. Unwitting cooperation. Settlement package. Ensure her silence. Hindi lang pala siya niloko. Ginamit siya. Isa lang siyang kasangkapan sa isang investigasyon na hindi niya alam. Isang subject na kailangang patahimikin kapag hindi na kailangan. Ang lahat na natitirang pagmamahal at pag-unawa sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng purong sakit at nag-aapoy na galit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Sinasabi ko na nga ba, umiiyak na sabi ni Brenda, niyakap si Lika. Ginamit ka lang niya, bes. Manloloko siya. Katulad lang siya ng iba. Sa loob ng yakap na iyon, isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda. Ang email ay gawa-gawa niya lang, isang perpektong obra na pinagtulungan nila ng isang hacker na binayaran niya ng malaki. Ginamit niya ang lahat ng impormasyong alam niya, ang pangalan ng abogado ng mga Devilla, ang katotohanang may investment sila sa ospital, para gawin itong kapanipaniwala. Dinisenyo niya ito para tamaan ang pinakamalaking takot ni Lika, ang matapos gamitin ay itapon na lang na parang basura. At umubra ito. Higit pa sa inaasahan niya. Huminto sa pag-iyak si Lika. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ni Mon. Sa wakas, sumasagot na ito. Lika. Kanina pa kita tinatawagan. Nasaan ka? Bakit hindi ka pumunta? Sunod-sunod na tanong ni Ramon sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit wala nang epekto iyon kay Lika. De Villa, sagot niya, ang boses ay kalmado ngunit malamig na parang yelo. Ang pagtawag niya sa apelyido nito ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Natigilan si Ramon. Lika, anong? Let's meet, putol ni Lika. We need to end this. Bago pa man makasagot si Ramon, ibinaba na niya ang telepono. Ang huling hibla ng kanilang koneksyon ay pinutol na niya, at ang tanging natitira na lang ay ang paghaharap para sa isang mapait na pagwawakas. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang pagtitiis para kay Ramon. Nakatayo siya sa labas ng coffee shop kung saan niya gustong dalhin si Lika pagkatapos sana nitong makita ang gusali, isang lugar na neutral, malayo sa kanyang opisina at sa ospital. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang suite, pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Ang pagtawag sa kanya ni Lika na De Villa ay isang masamang pangitain. Alam na niya.
Ngunit paano? Nang sa wakas ay dumating si Lika, hindi ang babaeng minahal niya ang kanyang nakita. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghera. Ang mga mata nito, na dati puno ng buhay at kislap, ay malamig at walang emosyon. Ang postura nito ay tuwid at matigas, parang isang sundalong handa para sa laban. Lika, simula niya, ang boses ay malumanay. Alam kong may nakita ka na. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi umimik si Lika. Sa halip, may inilabas ito mula sa kanyang bag, isang nakatiklop na papel. Inihagis niya iyon sa mesa sa pagitan nila. Ang peking email na gawa ni Brenda. Kinuha ito ni Ramon, ang noo ay nakakunot. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng isang dahan-dahang realisasyon. Ito ay isang patibong. Isang napakagaling na pagkakagawang patibong. Saan mo nakuha to? Tanong niya, ang boses ay mariin. Lika, hindi ito totoo. Frame up 2. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lika. Frame up. O katotohanan na sa wakas ay lumabas na? Alin doon, Jim de Villa? Anong bahagi ang kasinungalingan? Ang pagiging driver mo? O ang mga sinabi mong nararamdaman mo para sa akin? Ang pagpapanggap ko bilang driver may dahilan yun, Lika. Isang bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, yun ang pinakatotoo sa lahat ng ito, desperadong paliwanag ni Ramon. Lumapit siya, sinubukang abutin ang kamay nito, ngunit mabilis itong umatras na para bang siya ay isang ketongin. Huwag mo akong hawakan, sabi ni Lika, ang bawat salita ay may diin. Ang galing. Ang galing ninyong mga mayayaman. Ang tingin ninyo sa aming mga ordinaryong tao ay mga laruan lang, di ba? Mga subject sa investigasyon ninyo. Mga unwitting cooperator. Pagkatapos, kapag tapos na ang laro, bibigyan ninyo kami ng settlement package para manahimik. Ang bawat salitang binitawan niya ay tumama kay Ramon na parang mga bala. Ngayon ay naiintindihan na niya. Kung sino man ang gumawa ng email, kilala nito si Lika. Alam nito ang mga takot niya, ang mga dati niyang sugat, at ginamit nito ang lahat laban sa kanila. Lika, please, pakinggan mo ako, pakiusap niya. Hindi ako ganyan. Hindi kita kailanman tinignan bilang isang laruan. Minahal kita. Minahal. Tumawa ulit si Lika, ngunit ngayon ay may kasama ng luha. Ang unang patak ng luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, isang tanda ng kanyang pagkatalo. Huwag mong gamitin ang salitang yan. Hindi mo alam ang kahulugan yan. Ang alam mo lang ay kung paano manloko at manggamit. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang puting panyo na may bordang ECE, ang parehong panyo na ibinigay sa kanya ni Ramon noong una silang magkita. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng peking email. Sa'yo na to, sabi niya, ang boses ay basag na. Lahat ng tungkol sa'yo, kasinungalingan. Mula sa panyong to hanggang sa mga bulaklak na ipinadala mo. Lahat, isang malaking panloloko. Tumalikod na si Lika. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay parang isang libong karayom na tumutusok sa puso ni Ramon. Lika, tawag niya, ang boses ay desperado. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Tapos na tayo, Ramon. Sana makuha mo kung anuman ang hinahanap mo sa ospital. At sana, maging masaya ka sa panloloko mo sa mga tao. At tuluyan na itong naglakad palayo, nilamon ng dilim ng gabi, iniwan si Ramon na nakatayo roon, wasak, talunan at mag-isa. Pinulot niya ang panyo at ang papel. Tinitigan niya ang mga ito, ang isip ay blanko. Ang babaeng nagpabalik ng kulay sa kanyang buhay ay nawala na. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya ito masisisi. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang executive assistant. Sinagot niya ito ng walang gana. Sir! Ang boses ng kanyang assistant ay nagpapanik, isang bagay na bihirang mangyari. Sir, kailangan ninyong buksan ang balita ngayon din. Ano ng problema, Marco? May nag-leak ng confidential data sa media. Ang quarterly financial projections natin at ang plano para sa bagong logistics hub. Sinasabotahe tayo. Bumabagsak ang stocks natin. Para siyang binuhusan ng isang balding yelo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan.
Ang perpektong tiyempo ng pag-atake sa relasyon nila ni Lika. Ang perpektong tiyempo ng pag-atake sa kanyang kumpanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang planadong pag-atake. At ang taong nasa likod nito ay hindi lang siya ang gustong sirain, kundi ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ibinaba niya ang telepono. Ang sakit ng pagkawala ni Lika ay napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na galit. Tinitigan niya ang madilim na daan kung saan nawala si Lika. Sino ka man, bulong niya sa hangin, hahanapin kita. At pagbabayaran mo to. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam niyang nawala na sa kanya ang lahat. Ang babaeng mahal niya ay galit sa kanya. Ang kumpanyang pamana ng kanyang ama ay nasa bingit ng alanganin. Lahat ay gumuho. Ang boardroom ng De Villa Logistics ay hindi natutulog. 16 na oras nang walang tigil ang trabaho. Ang amoy ng matapang na kape at pagod ay bumabalot sa hangin, kasabay ng mahinang ugong ng aircon at ng tuloy-tuloy na pag-click ng mga keyboard. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Ramon sa dulo ng mahabang mesa, ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Wala na ang sakit. O mas tamang sabihin, ibinaon niya ito sa isang lugar na malalim at madilim sa loob niya. Ang imahe ni Lika na tumatalikod sa kanya ay pinalitan niya ng mga numero, data, at mga linya ng code na sinusuri ng kanyang IT team sa malaking screen. Ang pagkawala ay naging gasolina. Ang pighati ay naging determinasyon. Update, malamig niyang utos, ang boses ay matigas at walang emosyon. Isang binatilyong IT specialist na may makapal na salamin at madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ang tumayo. Sir Ramon, na-trace na po namin ang source ng leak. Hindi po ito external hack. Galing po sa loob. Isang authorized terminal mula sa finance department ang ginamit para i-access at i-download ang data. Tumango si Ramon. Gaya ng inaasahan niya. Isang ahas sa loob ng kanilang bakuran. Sino ang gumamit ng terminal na iyon kagabi? Ayon po sa logs, si Amy Velasco, ang head ng finance. Pero mariin po niyang itinatanggi. Sabi niya, umuwi siya ng alas 6 ng gabi at wala nang ibang gumamit ng computer niya. Sinungaling, sabi ng isa sa mga board members. O baka may kumuha ng password niya, sabi naman ni Ramon, ang isip ay nag-ugnay na ng mga tuldok. Marco, tawag niya sa kanyang assistant. I-secure ang lahat ng TV footage mula sa palapag ng finance, mula alas 5 ng hapon kahapon hanggang kaninang umaga. Gusto kong makita ang lahat ng pumasok at lumabas. Habang nagkakagulo ang kanyang team, kinuha ni Ramon ang peking email mula sa kanyang coat pocket. Binasa niya ito ulit. Ang sakit ay sumubok na kumawala, ngunit sinupil niya ito. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ang oras para sa analisis. Binasa niya ang bawat salita, hindi bilang isang nasaktang mangingibig, kundi bilang isang investigador. Subject: Unwitting cooperation. Settlement package. Bigla siyang natigilan. Settlement package. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay may ibang termino para dyan. Isang mas pribado at formal na tawag, discretionary protocol. Hindi kailanman ginamit ng kanilang kumpanya ang bulgar na terminong e-settlement package sa anumang opisyal na komunikasyon. Maliit na detalye, pero isang malaking pagkakamali. Kung sino man ang gumawa nito, hindi niya alam ang lahat ng internal na kalakaran ng De Villa Logistics. Alam lang niya ang mga bagay na maririnig sa labas. At saan niya maririnig ang mga salitang iyon? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Lika. Ang tingin ninyo sa amin ay mga laruan lang. Pagkatapos bibigyan ninyo kami ng settlement package para manahimik. Saan nakuha ni Lika ang mga salitang iyon? Saan niya narinig ang ideyang iyon? Hindi iyon galing sa kanya. Brenda. Ang pangalan ay lumitaw sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Naalala niya ang mga kwento ni Lika. Si Brenda ang laging nariyan. Si Brenda ang nagpapakita ng mga lumang article. Si Brenda ang nagtatanim ng mga ideya ng T-modus din ng mga driver. Si Brenda, nakasama ni Lika sa lobby ng De Villa Logistics. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kalaban ay hindi lang basta isang empleyado sa finance. Ang kalaban ay mas malapit kay Lika kaysa sa inaakala niya. Marco, tawag niya ulit, ang boses ay mas mababa at mas mapanganib na ngayon. Sir,
I-drop mo muna ang ginagawa mo. May bago kang priority. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isinulat ang isang pangalan. Brenda Gomez. Nurse sa Tefi Jude. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Buong pangalan, address, pamilya, history. Lahat. I want a full background check. Now. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kumpanya, si Ramon ay nagkulong sa lumanyang opisina, ang opisina ng kanyang ama. Tinitigan niya ang malaking litrato ng Don na nakasabit sa dingding. Nangako akong poprotektahan ko ang lahat ng itinayo ninyo, pa, bulong niya. Hindi ako papayag na sirain ito ng kahit sino. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Marco. Sir, may mga detalye na ako tungkol kay Brenda Gomez, sabi nito sa kabilang linya. Walang criminal record. Mukhang malinis. Lumaki sa Quezon City. Ang ama niya, si Roberto Gomez, ay namatay 10 taon na ang nakakaraan. Heart attack, ayon sa records. Anong trabaho ng ama niya? Tanong ni Ramon, nararamdaman niyang malapit na siya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya habang binabasa ni Marco ang mga tala. Dati po siyang negosyante, sir. May-ari ng isang maliit na kumpanya. Isang trucking and freight company. Napatayo si Ramon, ang puso niya ay biglang bumilis. Anong pangalan ng kumpanya? Gomez Freight Services, sir. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ramon na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Gomez Freight Services. Naaalala niya ang pangalang iyon mula sa mga lumang dokumento ng kumpanya. Isang maliit na kakumpetensya na nalugi at kalaunan ay binili ng De Villa Logistics sa isang hostile takeover, 10 taon na ang nakakaraan. Isang transaksyon na pinangunahan mismo ng kanyang ama. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang galit. Ang motibo. Ang koneksyon sa pamilya De Villa. Hindi ito simpleng corporate sabotage. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganting matagal ng binalak. At si Lika, ang inosenteng si Lika, ay naipit sa gitna. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang galit sa kanyang puso ay mas lalong nag-alab. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang lumitaw, ang pagnanais na protektahan si Lika. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. At kailangan niyang tiyakin na hindi na ito masasaktan pa. Ang laro ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagliligtas sa kanyang kumpanya. Ito na rin ay tungkol sa pagliligtas sa babaeng mahal niya mula sa isang kaibigang ahas. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahabang, madilim na gabi para kay Lika. Ang kanyang apartment, na dati isang maayos at malinis na kanlungan, ay naging salamin ng kanyang magulong isipan. Nakasara ang mga kortina, hindi pinapapasok ang liwanag ng araw. Ang mga plato ay nakatambak sa lababo. Ang telepono niya ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate sa ibabaw ng mesa, mga tawag at mensahe mula kay Brenda, sa ospital, at sa isang numerong alam niyang kay Ramon, ngunit hindi niya ito pinapansin. Para siyang isang multo sa sarili niyang bahay. Ang bawat pagpikit niya ay nagdadala ng imahe ng peking email. Subject. Served her purpose. Settlement. Ang sakit ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema, pinaparalisa ang kanyang puso at kaluluwa. Ang kahihiyan ay mas matindi. Nagtiwala siya. Nagmahal siya. At ginamit lang siya. Sa pagnanais na makaramdam ng kahit anong normal, pinilit niyang tumayo para maglinis. Sinimulan niya sa sala, pinupulot ang mga nagkalat na unan, inaayos ang mga magazine na hindi naman niya binasa. Ang kanyang kilos ay mabagal at walang buhay. Nang marating niya ang isang maliit na side table, natigilan siya sa isang bagay, isang naka-frame na litrato nila ni Brenda, kuha noong nakaraang Pasko, pareho silang nakangiti ng malapad. Besties for life, ang nakasulat sa ibaba. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lika. Besties. Sa pagod at kawalan ng gana, aksidente niyang nasagi ang mesa. Ang picture frame ay nahulog. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng apartment. Ang tunog na iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Yumuko siya para pulutin ang mga bubog at doon, sa ilalim ng kanilang litrato, may isa pang papel na nakatago.
Isang mas maliit na litrato, kupas at naninilaw na sa katagalan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang batang Brenda, marahil ay nasa high school pa lang, nakangiti habang nakaakbay sa isang lalaking nasa katanghalian ang edad, ang kanyang ama, sigurado siya. Ngunit hindi ang mga tao sa litrato ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang nasa likuran nila. Isang malaking sinboard ng isang gusali. Gomez Freight Services. Gomez. Ang apelyido ni Brenda. Isang freight company. Biglang may isang alaala na lumitaw mula sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas, habang nagkakape sila ni Brenda. Alam mo, Bes, may negosyo rin kami dati, malungkot na kwento ni Brenda noon. Pero kinain kami ng isang dambuhalang kumpanya. Malupit ang mundo ng negosyo. Ang malalaking isda, kinakain ang maliliit. Gumuho ang lahat para sa amin pagkatapos noon. Mahabang kwento. Noon, narinig niya iyon bilang isang malungkot na kwento lang. Ngayon, ang mga salitang iyon ay may bigat at banta. Habang hawak niya ang lumang litrato, bumalik siya sa kanyang laptop. May isang bagay na nag-uudyok sa kanya na mag-imbestiga. Nag-type siya sa search bar, Gomez Freight Services. Ang mga resulta ay lumabas. Mga lumang article. Mga business news mula 10 taon na ang nakakaraan. Ang headline ng isa sa mga ito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Divilla Logistics completes hostile takeover of Ailing Gomez Freight. Divilla Logistics. Nanlamig ang buong katawan ni Lika. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mag-ugnay sa isang nakakakilabot na paraan. Si Brenda. Ang galit nito sa malalaking kumpanya. Ang paghihiganti. Si Ramon. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, may isang notifikasyon na lumabas sa kanyang laptop. You have one new email. Mula sa isang di kilalang address. Isang email na walang subject at walang laman, tanging mga attachment lang. Nanginginig ang kanyang kamay habang ikiklik ang unang file. Isang video. ITS footage. Ang pasilyo sa ika-14 na palapag ng Divilla Logistics. Ang petsa at oras, ang gabi bago lumabas ang balita tungkol sa data leak. Sa video, isang pamilyar na babae ang maingat na naglalakad, gamit ang isang access card para buksan ang pinto ng finance department. Si Brenda. Sunod niyang binuksan ang pangalawang file. Isang e-fifth document. Isang forensic analysis ng email na ipinakita sa kanya ni Brenda. Puno ito ng mga technical na jargon, ngunit ang konklusyon ay malinaw at nakasulat sa pulang letra. Conclusion, document back a fabrication. Metadata indicates he has created 24 hours a non-company device. Terminologies used, such vast settlement package, inconsistent with internal communication protocols. Ang huling file. Isang maikling summary ng kasaysayan ng Gomez Freight Services at ang kaugnayan nito sa Divilla Logistics. Habang binabasa niya ang lahat, ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanan ay hindi lang basta masakit. Ito ay brutal. Ito ay nakakawasak. Siya ay hindi lang isang biktima ng panloloko ni Ramon. Siya ay isang tau-tauhan, isang walang kamalay-malay na kasangkapan sa isang matagal ng binalak na paghihiganti ng kanyang sariling matalik na kaibigan. Ang lahat ng pag-aalala, lahat ng payo, lahat ng yakap lahat ay kasinungalingan. Ang sakit na naramdaman niya para kay Ramon ay biglang nag-iba ng anyo. Naging isang matinding pagsisisi. Pagsisisi sa hindi niya pakikinig. Pagsisisi sa kanyang sariling kahinaan at pagiging mapanghusga. Siya ang nagtulak dito palayo. Siya ang naniwala sa ahas. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, ang pangalan ni Brenda ang lumabas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, sinagot niya ito. Bes, sa wakas sinagot mo rin. Nag-alala ako sa'yo. Ang boses ni Brenda ay masaya at puno ng peking pag-aalaga. Kumusta ka na? Nakahinga ka na ba ng maluwag ngayong wala na ang manlolokong iyon sa buhay mo? Dapat mag-celebrate tayo. Libre kita. Hindi sumagot si Lika. Pinakinggan lang niya ang kasinungalingan. Hello? Bes, andyan ka pa ba? Pinunasan ni Lika ang kanyang mga luha.
Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na malamig at matalim. Naman, Brenda, sagot niya, ang boses ay kalmado na nakakapanindig balahibo. Mag-celebrate tayo. Perfect. Saan mo gusto? Paborito nating Only Wings. May alam akong mas magandang lugar, sabi ni Lika. Sa press conference ng Devilla Logistics bukas. May aayusin lang sila tungkol sa isang data leak. Siguradong exciting iyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sige, patuloy ni Lika, kita-kits. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Brenda. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang babaeng wasak at talunan. Ang babaeng nakatitig pabalik ay handa nang harapin ang katotohanan at ang taong sumira sa kanya. Ang conference hall ng Devilla Logistics ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at kaba. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na kumikislap na parang mga kidlat sa isang papalapit na bagyo. Mga reporter mula sa lahat ng malalaking network, mga business analyst na may mga kunot sa noo, mga stockholder na hindi mapakali, lahat sila ay naghihintay ng kasagutan. Sa entablado, sa likod ng isang mahabang mesa, nakaupo si Ramon de Villa. Ang kanyang anyo ay kalmado at kontrolado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat mukha sa audience. Sa tabi niya ay ang kanyang legal team at mga board member, lahat ay nagpapakita ng isang nagkakaisang prente. Good morning, simula ni Ramon, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, pinatatahimik ang buong silid. Ikinagagalak kong i-anunsyo na ang sitwasyon sa Devilla Logistics ay kontrolado na. Ang tangkang pagsabotahe sa aming kumpanya ay hindi nagtagumpay. In fact, our stocks have already started to rebound this morning. Isang alon ng bulungan ang dumaan sa mga manonood. Ngunit hindi iyon ang tanging dahilan kung bakit tayo naririto ngayong umaga, patuloy ni Ramon. Narito tayo para ipakilala sa inyo ang taong nasa likod ng atake na ito. Ang mga bulungan ay naging ganap na ingay. Ang mga kamera ay muling nag-flash. Lahat ay nakatingin sa entablado, inaabangan kung sinong pangalan ang kanyang babanggitin. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng hall. Pumasok si Lika. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang paglakad ay hindi nagmamadali, bawat hakbang ay may layunin. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, nagtataka kung sino ang babaeng ito na mailakas ng loob na pumasok sa ganitong paraan. Sa likod niya, sumunod si Brenda, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Bes, anong ginagawa natin dito? Akala ko ba manonood lang tayo sa GE? Bulong nito, sinusubukang pigilan si Lika. Ngunit hindi na nakikinig si Lika. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Ramon. Nagtagpo ang kanilang mga tingin sa gitna ng magulong silid. Sa mga mata ni Ramon, nakita ni Lika ang lahat, ang sakit, ang pagsisisi, at isang hindi maipaliwanag na ksnet. Sa mga mata ni Lika, nakita ni Ramon ang sagot na hinihintay niya, ang pag-unawa. Ngumiti si Ramon, isang maliit na ngiting para lang kay Lika. At nandito na pala siya. Lumingon si Brenda at nakita niya ang mga screen sa magkabilang gilid ng entablado. Ang kanyang mukha, ang kuha mula sa CCTV footage, ay nakapaskil doon para makita ng lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nagsimula siyang manginig. Ang babaeng ito, sabi ni Ramon, itinuturo ang screen, ay si Brenda Gomez. Anak ng yumaong si Roberto Gomez, ang dating may-ari ng Gomez Freight Services. Ang pangalan ay nagdulot ng pagkabigla sa mga mas nakatatandang miyembro ng media. Sa loob ng maraming taon, binalak niya ang paghihiganti sa aming pamilya, na sa kanyang paniniwala ay siyang sumira sa kanila. At para maisakatuparan ito, ginamit niya ang isang taong malapit sa akin. Ginamit niya ang kanyang sariling matalik na kaibigan, sabi ni Ramon, ang tingin ay bumalik kay Lika. Dahan-dahang naglakad si Lika papunta sa isang bakanting mikropono sa gilid ng entablado. Si Brenda ay sinubukang tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng 2 security personnel. Ako po si Lika Sandoval, simula niya, ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Ako ang matalik na kaibigang iyon. Tumingin siya kay Brenda, na ngayon ay umiiyak na sa sulok, napapaligiran ng security. Brenda, minahal kita bilang isang kapatid.
Pinagkatiwalaan kita. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan mo. Sinira mo hindi lang ang tiwala ko sa'yo, kundi pati ang tiwala ko sa sarili ko. Pagkatapos ay humarap siya sa audience, sa mga kamera, sa buong mundo. Totoo, niloko ako. Pero hindi ni Ging Divilla. Niloko ako ng taong pinagkatiwalaan ko ng husto. Pinaniwala niya akong si Ingrid Divilla ay isang manloloko, isang manggagamit. At sa kahinaan ko, sa takot kong masaktan ulit, naniwala ako. Tumingin siya ulit kay Ramon. Divilla. Ramon, patawad. Patawad dahil hindi ako naniwala sa'yo. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Ramon. Ang unang emosyon na ipinakita niya sa buong press conference. Kasabay nito, ipinalabas sa screen ang lahat ng ebidensya, ang peking email at ang forensic analysis nito, ang mga bank record na nagpapakita ng malaking bayad sa isang kilalang hacker, at ang testimonya ng empleyado sa finance na inamin na ninakaw ni Brenda ang kanyang access card. Ang lahat ay tapos na. Si Brenda, na umiiyak at sumisigaw, ay dahan-dahang inilabas ng mga gwardiya. Ang kanyang paghihiganti ay nagtapos sa kahihiyan. Nang matapos ang lahat at unti-unti nang nagsialisan ang mga tao, naiwan sina Ramon at Lika sa malawak at tahimik na conference hall. Ang mga ilaw ng kamera ay wala na. Ang mga tanong ng reporter ay naglaho na. Ang tanging natira ay silang dalawa. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng silid, pinaghihiwalay ng isang dagat ng mga bakanting upuan at ng mga salitang hindi pa nasasabi. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng sakit ng nakaraan at ng hindi tiyak na hinaharap. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Sa katahimikang iyon, tila ang buong mundo ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Kung ang pagpapatawad ba ay sapat na, o kung ang mga sugat ay masyado ng malalim para maghilom pa. Ang katahimikan sa loob ng conference hall ay parang isang makapal na kumot. Bawat paghinga, bawat kaluskos, ay umuugong sa kalawakan ng silid. Si Lika ay nanatili sa kanyang kinatatayuan malapit sa entablado. Si Ramon naman ay dahan-dahang bumaba, ang mga hakbang ay mabigat sa sahig na marmol. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Sila na lang ang natitira, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay parang isang bangin na puno ng mga nasirang pangako at mga masakit na alaala. Si Ramon ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng otoridad, ay ngayon ay malumanay at puno ng pagsisisi. Ako dapat ang humingi ng tawad, Lika, sabi niya. Nagsinungaling ako. Itinago ko kung sino ako. Kung naging tapat lang sana ako sa'yo mula sa simula, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Umiling si Lika, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi. May kasalanan din ako, Ramon. Hinayaan kong kainin ang takot at pagdududa ang puso ko. Mas pinili kong paniwalaan ang isang madaling kasinungalingan kaysa sa isang komplikadong katotohanan. Hinusgahan kita nang hindi ka man lang binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pero nasaktan kita, giit ni Ramon. Nasaktan din kita, sagot ni Lika. Nagkatinginan sila, at sa pagkakataong iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Wala nang Divilla. Wala nang head nurse. Tanging si Ramon at si Lika na lang. Dalawang taong nagkamali, nasaktan, ngunit sa gitna ng lahat, ay hindi tumigil sa pagmamahal. Dahan-dahang humakbang si Ramon palapit. Bawat hakbang ay maingat, na parang lumalakad sa isang manipis na yelo. Nang nasa harap na niya si Lika, itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit nag-alinlangan sa ere, natatakot na baka umiwas ulit ito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lika ang gumawa ng unang hakbang. Kinuha niya ang kamay ni Ramon at mahigpit na hinawakan. Ang init ng palad nito ay pamilyar at nakakapanatag. Bakit? Tanong ni Lika, isang tanong na matagal na niyang gustong malaman. Bakit ka nagpanggap na driver? Huminga ng malalim si Ramon. Dinala niya si Lika sa isang tahimik na sulok, kung saan sila umupo. At doon, sa wakas, ikinuwento niya ang lahat. Tungkol sa biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Tungkol sa bigat ng responsibilidad na biglang ipinataw sa kanya. Tungkol sa kanyang pagnanais na makatakas, na maranasan ang isang normal na buhay, at ang kanyang desisyon na mag-imbestiga sa sarili niyang kumpanya mula sa ibaba para malaman kung sino ang mga taong tunay na tapat. Gusto kong may isang taong makakakita sa akin bilang Sigmund lang, pagtatapos niya,
ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Isang taong mamahalin ako hindi dahil sa apelyido ko o sa pera ko. Ikaw yun, Lika. Ikaw ang taong iyon. Pero sa takot kong baka magbago ang lahat kapag nalaman mo ang totoo, mas lalo kong itinago. Inabot ni Lika ang kanyang pisngi. Ang minahal ko ay Simon, ang driver na mayabang pero may mabuting puso. Ang nakilala ko ngayon ay si Ramon, ang sihi na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya at ang babaeng mahal niya. Ramon, iisang tao lang sila. At pareho ko silang mahal. Ang huling salita ay halos isang bulong, ngunit para kay Ramon, ito ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang mukha ni Lika sa kanyang mga palad at dahan-dahan itong hinalikan. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pangako ng panibagong simula. Epilogo. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan ng Maynila. Sa labas ng St. Jude Medical Center, isang makintab na itim na sedan ang huminto. Mula rito, bumaba si Ramon de Villa, hindi na nakasuot ng uniforme ng driver, kundi ng isang plansadong business attire. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang ngiti at kislap ni Timon. Ilang sandali pa, lumabas si Lika mula sa ospital. Ang kanyang puting uniforme ay tanda ng isang mahabang araw ng trabaho. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit nang makita niya si Ramon, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ms. de Villa, sinusundo mo na naman ang paborito mong nurse, pabirong sabi ni Lika. Of course, sagot ni Ramon habang ipinagbubukas niya ito ng pinto. Hindi pwedeng malate sa date natin. Habang paalis ang kanilang sasakyan, ang dating driver at ang kanyang pasahero ay ngayon ay dalawang taong magkahawak kamay, naglalakbay sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa katayuan sa buhay o sa kung ano ang nakikita sa labas. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pagtitiwala at pagpapatawad. Kinabukasan, magkasama silang tumayo sa harap ng puntod ni Don Ricardo de Villa. Nag-alay sila ng bulaklak at katahimikan, isang simbolo ng paggalang at ng bagong pamumuno ni Ramon. Pagkatapos, dumiretso sila sa isang lugar na hindi inaasahan, ang City Jail. Sa loob ng visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Brenda. Ang dati nitong sigla ay wala na, napalitan ng isang malungkot na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Bakit kayo nandito? Tanong nito, ang boses ay mahina. Dahil lahat ng tao ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, sagot ni Lika. At dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa nagpapatawad, dagdag ni Ramon. Para makalaya na rin kami. Walang ibang salitang sinabi. Ngunit sa titig ni Brenda, isang maliit na butil ng pagsisisi at pasasalamat ang nagsimulang sumibol. Sa kanilang pag-alis, habang hawak ni Ramon ang kamay ni Lika, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Puno ito ng mga pagkakamali, sakit at pagsubok. Ngunit ito ay totoo. At sa pag-ibig na totoo, palaging may bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon, isang paglalakbay ng puso na puno ng sigawan, pagdududa, at sa huli, isang matamis at matatag na pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat kabanata na aking isinulat ay nilakipan ko, hindi lamang ng mga salita, kundi ng emosyon at pagnanais na makapaghatid ng isang kwentong tatatak sa inyong mga puso. Ang paglikha sa mundo ni Lika at Ramon ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paalala na sa kabila ng pagiging komplikado ng buhay, ang mga pinakasimpleng katotohanan ang siyang tunay na nagbibigay kahulugan. Naway sa pamamagitan ng kanilang kwento, muli nating maalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado o sa kung anong mayroon tayo. Ito ay nakikita sa kung paano natin pinapatawad ang pagkakamali, kung paano tayo bumabangon mula sa sakit, at kung paano tayo natututong magtiwala muli. Naway magsilbi itong inspirasyon na sa bawat isa sa atin, gaano man tayo nasaktan ng nakaraan, ay laging may puwang para sa isang bagong simula. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo, mahal naming mga tagapakinig. Kayo ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat kwentong aming nililikha. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa. Inaasahan ko pong mabasa ang inyong mga komento at marinig ang inyong mga saloobin. Paalam at manatiling magmahal.